Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kaloy. Nangyari ang kwentong ito ilang dekada na ang nakakalipas. Nagsimula ito nang lumipat kami ni Mama sa probinsya ni Tita upang doon manirahan sa bahay ng aking tita. Biyuda na kasi si Tita at kinakailangan ng makakasama sa bahay. Sa katunayan ay hanggang ngayon ay nakakakilabot pa ring alalahanin ng karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Kaya para maiwasan ang aking kilabot ay ibabahagi ko na lang ito sa inyo. Masaya kong kinuha ang kutsilyo at kalamansi na kinuha ko sa hardin ni Tita. Isa sa paborito kong pampalasa ay ang kalamansi. Halos lahat na atang putahe ay nilalagyan ko ng kalamansi. Kaloy, anong ginagawa mo? Halos mapatalon ako sa gulat nang sumulpot sa aking gilid si Tita Lucy. Seryoso itong nakatingin sa akin at napansin ko ang itim sa ilalim ng kanyang muka. Mukhang hindi na naman natulog si Tita. Panigurado ay umiyak ito kagabi para sa asawa na namayapa na, lalo na't mugturi ng kanyang mata. Tita, ginulat niyo naman ako. Sabi ko sa katumawa, ngunit napahinto nang mapansin ang seryosong mukha ni Tita. Anong ginagawa mo sa kalamansi? Tugon ni Tita na nasa hawak kong kutsilyo ang tingin. Seryoso at matalim ang tingin niya sa kutsilyo at kalamansi na hawak ko. Pasensya na Tita kung kumuha ako ng kalamansi sa hardin mo. Paborito ko kasi maglagay ng kalamansi sa putahe. Lalo na sa lomi ang merienda natin. Sabi ko. Tumingin sa akin si Tita. Tila nagsitayuan ang aking mga balahibo sa paraan ng pagtitig niya. Tinalikuran ako ni Tita nang wala man lang sinasabing salita. Nagkibit balikat na lamang ako. Akmang hahatiin ko na sana ang kalamansi nang biglang humarap si Tita saka mabilis na hinablot ang kalamansi sa akin. Napadaing pa ako dahil sa kaunting pagtama ng talim ng kutsilyo sa aking daliri. Gulat akong tumingin kay Tita na masama ang titig sa kalamansing hawak niya. Tita, bakit po? Tanong ko habang nakangiwi. Tumingin ito sa akin saka bumaba ang tingin niya sa daliri ko na nagsisimula ng dumugo. Bukang-buka ang kanyang mata habang nakatitig sa daliri ko. Huminga na lamang ako ng malalim at tatalikod na sana nang hawakan ni Tita ang aking daliri saka nilagyan ng kalamansi sa sugat. Malakas akong sumigaw sa sakit sa hapdi na dulot ng katas ng kalamansi sa sugat ko. Tinitigan lamang ako ni Tita saka isinubo ang aking daliri at sinipsip ang aking dugo. Nanginginig ako sa takot kaya muli akong sumigaw. Rinig ko ang pagbukas ng pinto ng kusina at ang yapak ng paa ni Mama. Lucy, anong ginagawa mo? Malakas na sinampal ni Mama si Tita. Natumba ito sa sahig at nawalan ng malay. Nanginginig na niyakap ko si Mama habang nakatitig kay Tita. Sinong matinong tao ang gagawa ng ganon? Dinala na lamang ako ni Mama sa sala. Sa katunayan ay nanginginig pa rin ako at nagsisitayuan ang aking balahibo sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Tita. Nakatingin lamang ako sa aking sugat habang ginagamot yun ni Mama. Anak, pagpasensyahan mo na ang Tita Lucy mo ha. Masyado lang maraming iniisip yun. At alam mo na, kamamatay lang ng asawa. Hindi ako sumagot kay Mama. Namatayan din naman ako ng ama at si Mama ay namatayan din ng asawa. Ngunit hindi naman ganoon ang akto ni Mama ngayon. Ang weird ni Tita. Kinagabihan, bandang 12:00 ng madaling araw, ay mag-isa akong nakaupo sa upuan sa labas ng bahay. Abala ako sa pagbibilang sa mga lastiko na napalanunan ko kanina.
Napahinto ako sa pagbibilang nang makarinig ng malakas na pagbagsak sa bandang hardin. Mabilis akong tumayo at tumakbo sa hardin sa pag-aakalang magnanakaw ito. Ngunit pagtungo ko roon ay naabutan ko si tita na nakangiwi habang pilit na tumayo. Natumba kasi siya sa mga nakaimbak na boteng plastik. Naglakad ako patungo kay tita, tsaka inalalayan ito patayo. Nakakapagtaka na gising pa si tita ng ganitong oras. "Salamat, Kaloy." Nakangiwing sabi ni tita. Medyo umatras ako kay tita. Baka kasi gawin niya ulit ang ginawa niya kanina. Lumingon si tita sa akin. Normal ang ekspresyon niya. Hindi katulad kanina na tila ang bigat ng aura na nakapalibot kay tita. "Kaloy, bakit pala gising ka pa, iho? 12:00 na ah." Tanong ni tita habang nakakunot ang noo. Napakamot ako sa aking batok. "May ginagawa lang po sa paaralan." Pagsisinungaling ko na ikinatango ni tita. "Sige na, mauna ka na sa loob at didiligan ko lang itong mga halaman ko, ha?" Kumunot ang noo ko. Magdidilig ng halaman sa ganitong oras ng gabi? Muling tumingin si tita sa akin, kaya mabilis na pumasok na lamang ako sa bahay mula sa bintana. Ay sinilip ko si tita. Nakangiti niyang dinidiligan ng kalamansi. Wala namang kaduda-duda sa ginagawa niya. Ikinakibit balikat ko na lamang ito at akmang aalis na sana nang mapansin ang hawak ni tita. Halos tumambol ng malakas ang dibdib ko nang hampasin ni tita ang mga kalamansi ng itak. Hindi ako makaalis sa pwesto ko. Nanginig ang aking tuhod nang tumingin si tita sa pwesto ko. Alam niya bang tinitignan ko siya? Ngumisi lang ito, saka pinagpatuloy ang ginagawa. Mabilis na lamang akong tumayo saka nagtungo sa kwarto namin ni mama. Niyakap ko si mama ng mahigpit habang patuloy pa rin sa panginginig ang aking katawan. Kinabukasan ay kasama ko ang aking mga kaibigan sa karinderya. Heto ang bagong karinderya sa tapat ng paaralan namin. 2 araw lang kami nawala ay nandito na ito. Masarap kong ninanamnam ang karne sa lomi habang nakikinig sa pinag-uusapan namin. Narinig ko lang ito sa nanay ko ah. Pero sabi raw may namatay daw na lalaki malapit sa paaralan na ito. Wakwak daw ang dibdib at walang mata. Nakakatakot. Sambit ni Berto. Mahina akong tumawa nang manginig pa ito ng pabiro. Ganyan din ang narinig ko sa nanay ko. Noong 1 linggo raw ay may namatay din daw na lalaki na wakwak ang dibdib at walang mata. Nakita daw na nakasabit sa poste. Balita ko rin ay isa rin yun sa mga naglilinis sa daan. Sambit ni Danny. Uminom ako ng tubig saka nagsalita. Mga kwentong kalye lang yan. O kaya katang-isip lang ng mga tao. Huwag kayong papaapekto sa mga naririnig nyo. Giit ko. Pero nakakatakot pa rin, Kaloy. Lalo na at mukhang lalaki ang punteriya ng aswang. Baka isunod tayo. Tugon ni Berto. Binatukan siya ni Danny. Baliw ka. Huwag kang magsasalita niyan. Mababawasan ang magagandang lalaki sa Pilipinas. Giit ni Danny. Tumayo na lamang ako upang magbayad. Hindi naman ako mahilig sa mga kwentong katatakutan lalo na sa mga aswang. Marami na rin naman akong narinig na kwento patungkol sa aswang sa lugar namin. Pero binabaliwala ko na lang. Bayad po ate. 3 lomi. Tugon ko sa tindera, saka nagbigay ng pera. Habang naghihintay sa sukli, ay may biglang kumalabog na ikinalingon ko rito. Isang babae ang nakaturo sa natapon niyang lomi na nasa sahig na. Halos magulantang ako nang makita ang mga karne ng lomi.
ito ay madudugo at tila laman loob ng tao. Aswang ang tindera! May aswang! Pagkasabi nun ng babae ay agad na nagkaroon ng gulo sa lugar. Mabilis na nagsitakbuhan ng mga estudyante sa loob ng restaurant habang sumisigaw. Hindi ko na rin nahintay ang sukli ko dahil hinila na ako ni Berto. Ngunit bago pa ako makalayo ay umabot pa sa pandinig ko ang sinabi niya. Mukhang maling kalamansi ang nalagay ko sa tray. Malas. Ipinokos ko na lang sa daan ang aking paningin. Huminto kami sa pagtakbo ni Berto nang makalayo kami. Hinihingal na tinignan ko si Berto. Nasaan si Danny? Tanong ko. Nanlaki ang mata ni Berto sa kalumingon sa gilid niya at sa akin. Mukhang naiwan si Danny, pero nakita kong tumakbo yun. Siguro ay nahuli lang siya sa pagtakbo. Tumango ako saka umayos ng tayo. Pinunasan ko ang aking noo gamit ang panyo sa aking bulsa. Hintayin na lang natin dito. Tugon ko na sinang-ayunan ni Berto. Isang oras na kaming naghihintay ngunit walang Danny na dumating. Hapon na rin at mukhang uulan dahil sa dilim ng paligid. Kahit alas 5 pa lang ng hapon. Uwi na tayo, Berto. Uulan na oh. Tumingala ako saktong may pumatak na tubig sa aking pisngi. Sige, tara na. Mukhang umuwi na rin si Danny. Lagot yan sa akin bukas. Tumawa ako sa katinapik ang kanyang balikat bago muling nagpaalam. Pag uwi ko ng bahay ay walang tao sa bahay. Dumiretso ako sa hardin at naroon si tita na kasalukuyang dinidiligan ng mga kalamansi niya. Tita, mano po? Pagmamano ko rito. Tumingin si tita sa akin. Nakasimangot ito na ikinataka ko. May problema po ba, tita? Tanong ko sa kanya. Kasi mali ang na-deliver kong kalamansi sa pinagtatrabahuhan ko. Mayroon na naman tuloy akong gagawin mamaya. Naiinis na sambit ni tita. Tumango ako. Ngayon ko lang nalaman na may trabaho pala si tita. Sige po tita, pasok na po ako. Hindi ito sumagot kaya pumasok na lamang ako sa bahay. Saktong pagpasok din ni mama sa bahay na kagagaling lang sa trabaho. Isang tindera sa palengke si mama. Ma? Mano po? Lumapit ako kay mama sa kanagmano. Kinuha ko ang dala ni mama na isda saka pinaupo si mama sa kahoy na upuan. Nilagay ko muna sa lamesa ang ulam namin. Kumusta po ma? Tanong ko sa kanya. Pumikit si mama at hinilot ang kanyang sentido. Heto, pagod. Ang dami pang tricycle kanina sa daan kasi may namatay daw na bata. Kaya tuloy natagalan akong makauwi. Kaedad mo? Tinuro ko ang sarili ko. Kaedad ko? 15 anyos ma? Tumango si mama. Nangunot ang aking noo. Kawawa naman. Oo anak, kaya ikaw mag-iingat ka lagi. Tumango ako. Tila tumambol bigla ang dibdib ko. Sino kaya yon? Napatingin ako kay tita nang pumasok ito. Saglit lang na tinapunan ng tingin ni tita si mama. Saka siya pumasok sa kusina. Magpahinga ka na rin Kaloy. Gigisingin ka na lang pag manggagabihan na. Utos ni mama saka tumayo. Ma, may trabaho ba si tita? Tumingin si mama saka tumawa. Walang trabaho ang tita mo anak. Magsimula nung mamatay si Bayaw ay lagi na yang narito sa bahay at inaalagaan ng kalamansi sa hardin. Ayaw nga ng tita mo sa mga lalaki dahil bago raw mamatay si tito mo ay nanloko raw ito. Tumawa si mama. Saka ginulo ang aking buhok. Pero anak,
Huwag mo na lang banggitin yan kay tita mo, ha? Sige na, pasok ka na sa kwarto natin. Napayuko na lamang ako. Posible kayang tinatago ni tita na may trabaho siya. Pero kung sakali man ay bakit niya sinabi sa akin? Napailing na lamang ako sa kanagtungo sa kwarto. Nagising ako nang makaramdam ng pag-ihi. Tumingin ako sa orasan. 3:00 na ng umaga. Humihikab na lumabas ako ng kwarto sa kadumiretso sa banyo. Pagkatapos ko ay inunat ko ang aking katawan. Madilim ang buong sala. At tanging ilaw lamang sa kusina ang nagbibigay liwanag sa paligid. Tumingin ako sa bintana sa may hardin. Tila may nag-uudyok sa akin na silipin ang hardin. Huminga muna ako ng malalim, saka nagtungo sa may bintana. Nanlaki ang aking mga mata nang matanaw ko si tita na may kausap na babae. Nakatakip kasi ang mukha nito, kaya hindi ko nakikita. Binigay ni tita ang isang tray na kalamansi at binigyan naman ng babae si tita ng isang supot ng karne at isang tray ng mata. Halos magsitayuan ang aking mga balahibo. Dumudugo pa ang mga mata na mukhang kakahugot lang nito sa may-ari. Nang maglakad si tita papasok ng bahay, ay mabilis akong pumasok sa kwarto namin ni mama. Rinig ko ang mga yapak ni tita papasok ng bahay. Tinakpan ko na lamang ang aking bibig. Ano yung nakita ko? Aswang ba ang tita ko? Tugon ko na lalong nagpakilabot sa akin. Kinaumagahan ay tila ayaw bumangon ng aking katawan. Malakas ang tibok ng dibdib ko at pakiramdam ko'y mabigat ang araw na ito. Dumiretso ako sa kusina habang umiinom ng tubig nang maabutan kong may isang bowl ng mata sa lamesa. Naibug ako ang tubig na aking iniinom habang nanlalaki ang matang nakatingin sa nakahain sa lamesa. Anak, bakit namumutla ka? Tugon ni mama na nakaupo sa hapagkainan. Itinuro ko ang mata na dumudugo pa. Maano yan? Natatakot kong tanong. Malakas na tumawa si mama nang mapagtanto ang tinutukoy ko. Anak naman, hindi ito totoong mata. Minatamis lang ito. Napailing si mama. Kumuha pa ito at saka sumubo. Nakatitig pa rin ako sa minatamis. Hindi ako nakampante sa sinabi ni mama. Naalala ko ang kaninang madaling araw. Kaloy, kumain ka na. Napatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni tita sa aking likod. Bumaba ang tingin ko sa kalamansi na hawak niya. Huminga ako ng malalim at peking ngumiti. Hindi na ho. Papasok na po ako sa school. Pagpapaalam ko. Nagpaalam rin muna ako kay mama bago lumabas ng bahay. Tila nagsitayuan ang aking balahibo nang maalalang ang nasaksihan kagabi. Pagdating sa eskwelahan ay naabutan ko agad si Berto na naghihintay sa akin. Nakangiting kinawayan ko siya. Ngunit nakapagtatakang tumingin ito sa akin na may lungkot sa kanyang mata. Berto, anong nangyari sa'yo? Nagtataka kong tanong. Sa isang iglap ay umiyak ito. Mabilis akong niyakap habang patuloy ang pag-iyak. Wala na si Danny, Kaloy. Patay na si Danny. Balita ni Berto na nagpatulala sa akin. Malakas ang tambol ng dibdib ko. Hindi totoo yan, Berto. Huwag kang magbiro ng ganyan. Tinulak ko palayo si Berto. Yumuko ito sa kaumiling. Sana nga biro lang ito. Pero totoo. Isa siya sa nabiktima ng aswang, Kaloy. Natagpuan siya sa harap ng karinderya na kinainan natin kahapon. Walang mata. Wakwak ang dibdib at wala ng buhay. Automatikong tumulo ang luha ko. Naalala ko ang sinabi ni mama sa akin kahapon.
Si Danny ang tinutukoy ni Mama na namatay kahapon na kaedadan ko. Patay na si Danny. Napahilamos ako sa muka. Muli akong niyakap ni Berto habang patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Si Danny ang unang naging kaibigan ko bago ko makilala si Berto. Ngayon wala na ang kaibigan ko. Marahas kong pinunasan ang aking luha. Tara na Berto, pumasok na tayo. Nauna na akong maglakad. Nakakuyom ang aking kamao. Kailangan ko nang bantayan si tita. Base sa nakita ko kagabi, paniguradong may kinalaman siya sa nangyari sa kaibigan ko. Pagsapit ng gabi, bandang 11:00 ng madaling araw, ay nasa hardin na ako. Nasa loob ako ng munting kubo na pinag-iimbakan ng mga kagamitan sa pagtatanim. May maliit na siwang sa kubo na sapat lamang upang makita ko si tita. Sinigurado ko ring tulog si Mama upang walang magiging hadlang sa gagawin kong pag-iimbestiga. Alam kong masama ang pagbibintangan ng sariling kadugo, ngunit sapat na para sa akin ang nakita kong pagpapalitan ni tita at nung babae ng kalunos-lunos na bagay. Nakapatay ang ilaw sa kubo. Nakalak din ito para hindi mabuksan ni tita kung sakaling papasok siya rito. Bandang 12:00 ng umaga ay narinig ko ang yapak ng paa ni tita. Agad akong kinilabutan nang makita ang itsura ni tita. Gulong-gulo ang buhok nito at malaki ang pagkakabukas ng kanyang mata. May dala siyang supot na kagaya ng nakita ko kahapon. Nagtungo si tita sa mga kalamansi at isa-isa itong pinitas. Nilagay niya ito sa supot. Halos masuka ako nang isubo ni tita ang kalamansi. Mahilig ako sa kalamansi ngunit hindi ganyan ang pagkain ko rito. Sinipsip pa ni tita ang kalamansi at normal lamang ang ekspresyon niya. Hindi ba siya naaasiman dito? Ang galing ko talaga mag-alaga. Napakasarap ng lasa. Nakangising sabi ni tita. Patuloy lamang ako sa panonood sa kanya hanggang sa matapos niya ang pumitas ng kalamansi. Saka siya pumasok muli sa bahay. Napakurap ako. Wala man lang akong nakitang kababalaghan na maaari kong maging hinala sa pagkamatay ng kaibigan ko. Hinintay ko pa ang ilang minuto si tita. Ngunit hindi na ito lumabas. Lumabas ako sa kubo na bigo. Lumapit ako sa mga kalamansi sa kapumitas ng isa. Nag-aalangan pa akong tikman ito, ngunit ginawa ko pa rin. Napatango-tango ako. Medyo matamis sa una ngunit nawalan din naman agad ng lasa. Kaya pala walang ekspresyon sa mukha ni tita kanina. Mukhang mali ang hinala ko. Tugon ko sa aking sarili. Pumitas pa ako ng ilang kalamansi. Saka ito ibinulusa bago pumasok ng bahay. Ilang linggo na ang lumipas magmula nang mamatay ang kaibigan ko. Hinayaan ko na lamang ang pulis na mag-imbestiga patungkol dito. Nakikita ko pa rin tuwing 12:00 si tita ngunit hindi ko na ito tinitignan sa hardin. Dahil paniguradong pipitas lang naman ito ng matamis niyang kalamansi. Anong balita sa kaso ni Danny? Tanong ko kay Berto habang kumakain kami ng merienda sa lumihan. Bagong lumihan daw ito sa bayan kaya sinubukan agad namin. Nakapagtataka nga dahil nakatakip ang kalahati ng mukha ng tindera. Walang lid. Mukhang pasuko na nga rin ang mga magulang ni Danny. Buntong hininga na tugon ni Berto. Kinuha ko ang kalamansi na pinitas kong muli sa hardin ni tita. Inilagay ko ito sa lamesa. Saka pinatakan ng katas nito ang aking lomi. Pero para sa akin, aswang ang may gawa nun. Yung kumakalat dito sa ating bayan. Panigurado ang aswang at ang tindera roon sa dati nating kinakainan. Bago mamatay si Danny ang salarin. Hindi ako sumagot. Madiin ang kapit ni Berto sa kutsara.
Aswang ang may gawa nito, Kaloy. Sambit pa ni Berto. Habang pauwi kami ay may nadaanan kaming nagtitinda ng kalamansi. Lumapit ako doon upang bumili. Nais ko ulit matikman ng kalamansi na may lasang maasim talaga sa lomi ko. Kalahati nga po. Sambit ko. Tumingin ako kay Berto. Bakit ka pa bumibili niyan? Marami namang kalamansi sa hardin nyo. Giit ni Berto. Iba kasi ang lasa ng kalamansi ni tita. Naminis ko rin ang totoong lasang katas ng kalamansi. Sagot ko, saka kinuha ang kalamansi na binili ko. Napailing na lamang si Berto sa akin na ikinatawa ko ng mahina. Pagdating sa bahay ay naabutan ko si tita sa sala, naabala sa pinapanood niyang cannibal movie. Magandang hapon, tita. Bati ko rito sa kanagmano. Saglit itong tumingin sa akin. Ikaw pala, Kaloy. Sabi pala ni mama mo ay may sideline daw siya ngayong gabi. Bukas pa siya makakauwi. Nagluto ako ng merienda dyan. Kumain ka na lang kung gusto mo. Mahabang sambit ni tita. Tumango ako. Sige po, tita. Dumiretso ako sa kwarto namin ni mama saka nagbihis. Kinuha ko ang supot ng kalamansi na binili ko kanina, saka lumabas ng kwarto. Nilingon ko si tita. Tutok na tutok ito sa cannibal movie na pinapanood niya. Nagkibit balikat na lamang ako saka dumiretso sa kusina. Bumungad sa akin ang nakahain na pansit sa lamesa. Naamoy ko agad ang mabangong amoy nito at ang nakakatakam na sahog nito. Kumuha ako ng mangkok saka sinalinan ito ng pansit. Kaloy, may kalamansi na dyan sa tray. Lagyan mo upang mas lalong sumarap. Tugon ni tita mula sa sala. Kumuha ako ng isang kalamansi sa tray at sa supot ng kalamansi na binili ko. Tinago ko sa kabinet ang binili kong kalamansi bago na upo sa harap ng hapagkainan. Tila lalong natakam ang sarili ko dahil sa mga karne na nakasahog sa pansit. Tinikman ko ito at tila ba isa na ito sa pinakamasarap na pagkain na aking natikman. Kinuha ko ang kutsilyo sa kahinati ang kalamansi. Inuna kong nilagay ang kalamansi ni tita, saka sinunod ang kalamansi na aking nabili sa labas. Hinalo-halo ko ito ngunit sa aking paghalo ay nagimbal ang buong pagkatao ko nang makita ang mga karne na unti-unting nagiging lamang loob. Nanlambot ang tuhod ko sa nakita. Natabig ko pa ang baso na naging sanhi ng ingay sa kusina. Hilaw na karne sa pansit na niluto ni tita. Karne ba ito ng hayop o ng tao? Napalunok ako. Pakiramdam ko'y nawalan ako bigla ng kulay, lalo na nang umabot sa pang-amoy ko ang malansang amoy ng karne. Kaloy, anong nangyayari sa'yo dyan? Rinig ko ang yapak ni tita patungo sa kusina, kaya mabilis kong tinapon ang pansit sa lababo. Nagmamadali kong nilusot ang mga karne sa butas ng lababo habang pinapaandar ang tubig. Nanlalamig at nanghinginig ang aking katawan. Naalala ko ang karne na binigay sa kanya noong gabi ng babae, kapalit ang kalamansi at ang mga karne na inulam namin ng mga nakaraang araw. Kaloy, anong ginagawa mo? Gulat na nilingon ko si tita na kunot noong nakatingin sa akin. Bumaba ang tingin niya sa lababo. Tumingin ako sa lababo na may nakakalat na pansit, saka tumingin kay tita. Hinuhugasan ko po kasi tita yung pinagkainan ko. Palusot ko at pasimpleng tinakpan ng lababo. Tumingin sa akin si tita na tila ba ay sinisiyasat niya ako. Ngumiti ako ngunit ramdam ko ang pamamawis ng aking noo. Isang minuto din akong tinitigan ni tita bago siya tumalikod at lumabas sa kusina. Hinahawakan ko ang aking dibdib na tila lalabas na ang aking puso sa bilis at lakas ng tibok nito. Paikot-ikot ako sa kama ng gabing yon.
Hindi ako mapakali lalo na't sa nalaman ko kanina. Hindi na rin ako kumain kanina ng ulam namin na karne dahil sa pag-iisip na isa rin itong hilaw na karne. Ngunit matagal naman akong gumamit ng kalamansi rito sa bahay. Ngunit bakit ngayon ko lang nalaman na hindi pala ito karne? Tila ba'y iniba ang itsura ng karne sa mga mata namin? Tumayo ako sa lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa kusina sa uminom ng tubig. Binuksan ko ang cabinet kung saan ko nilagay ang kalamansi na binili ko bago ako umuwi. May posibilidad na hindi totoong kalamansi ang nasa hardin. Kailangan ko itong malaman. Binulos ako ang supot ng kalamansi sa kadahan-dahang nagtungo palabas ng kusina. Sinilip ko muna ang hardin mula sa bintana upang siguraduhin na wala doon si tita. Paglabas ko sa hardin ay dumiretso ako sa mga kalamansi. Nanginginig akong kinuha ang kalamansing nabili ko sa labas. Saka itinabi ito sa kalamansi sa hardin ni tita. Ngayon ko lang napansin na mas maputla ang kulay ng kalamansi ni tita kaysa sa totoong kalamansi. Tumingin ako sa paligid. Nanindig ang balahibo ko lalo na't nang bumatok ang mga aso. Piniga ko ang kalamansi sa halaman ng kalamansi ni tita kung sakaling nailabas ang totoong itsura ng karne. Siguro na may mailalabas din ang totoong itsura ng mga halaman na ito. Ngunit halos magimbal ako nang makita ang mga kalamansi. Ito ay naging mata ng mga tao na tila ba ay nakatusok sa sanga. Natakpan ko ang aking bibig upang mapigilang masuka. Magmula nang lumipat kami rito ay ang kalamansi sa hardin ni tita ang ginagamit namin. Nanindigan lalo ang balahibo ko nung marinig ang boses ni tita sa aking likuran. Matalino ka talagang bata, Kaloy. Nanlaki ang aking mata. Napansin ko ang babaeng kasama niya. Siya yung tendera sa karinderya kung saan kami huling kumain nila Dani. Napaatras akong naglakad habang nakangisi sila sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod, pati na rin ang mga alulong at batok ng mga aso na nasa labas ng bakuran namin. Mukhang magagaya ka na rin sa kaibigan mo, Kaloy. Lalo akong namumutla sa sinabi ni tita. Ibig sabihin ay sila ang pumatay sa kaibigan ko. Nais ko silang sumbatan, ngunit anong magagawa ko na isang 15 anyos lamang na lalaki? Ramdam ko ang aura nila na napakalakas. Tita, wag po. Tanging nasabi ko nang makita ang itak sa kanyang kamay. Nanginginig ang buong katawan ko at pakiramdam ko'y anumang oras ay bigla akong mahihimatay. Tumawa si tita na lalong nagpakilabot sa akin. Lihim akong nagdasal habang tinatawag sa aking isipan si mama. Katapusan mo na, Kaloy. Magkita na lang kayo ng kaibigan mo sa impyerno. Giit ni tita. Nanlaki ang aking mga mata nang sumugod siya sa akin, ngunit bago pa man makalapit ay biglang bumukas ang pinto. Nagsipasukan ng mga pulis, isang nurse at isang pari. Nakasunod sa kanila si mama na tumakbo agad palapit sa akin sa kaniyakap ako. Mga hangal! Tumawa si tita at lalong nanginig ang aking katawan nang maitak ni tita ang isang pulis na humawak sa kanya. Agad na natumba ang pulis at nasaksihan ko kung paano ito nalagutan ng hininga. Samantala may tinusok ang nurse na kasama nila at pinatulog sila kasabay ng pagsaboy sa kanila ng pari ng banal na tubig. Tuluyan na nga akong naiyak dahil sa naging pangyayari hanggang sa bigla na lang nandilim ang aking paligid. Nagising ako nakasabay ni mama. Ngumiti ito sa akin sa kahinaplos ang aking pisngi. Nanumbalik sa isipan ko ang nangyari kaya takot akong yumakap kay mama. Wala na sila, anak. Ma, papatayin nila ako. Nanginginig na sabi ko. Hinaplos ni mama ang aking batok. Wala na sila, anak.
Napag-alaman ko na hindi siya ang totoong tita mo. Nung gabing nag-sideline ako ay nakita ko ang dating katrabaho ng tita mo at sinabing matagal na palang namatay ang tita mo. Bago pa mamatay ang tito mo. Yung babaeng nanirahan dito ay isang baliw at pinapaniwala ang kumakain ng tao na ginaya ang mukha ng tita mo. Pasensya ka na anak, hindi ko agad nalaman. Ma, yung kalamansi sa hardin. Oo anak, base sa eksperto ay ito raw ay nilagyan ng kapangyarihang itim upang bulagin tayo at ang tanging magpapawalang bisa ay ang katas ng normal na kalamansi. Yumuko na lamang ako habang pilit na inialis ang karanasang na paniguradong dadalhin ko hanggang sa aking pagtanda. Sa araw din na yon ay lumipat kami ni Mama sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol, kung saan naroon ang pamilya ng namayapa kong ama. Ngayon Kuya Eric ay matanda na ako, pero hindi ko pa rin ito nakakalimutan. Labis pa rin ang pangamba ko na baka muli akong makakilala ng taong ganoon. Nagdala din ito ng trust issue ko sa mga tao. Sa tuwing nakakakita ako ng kalamansi, ay naaalala ko ang kalamansi ni tita sa hardin ng mga mata pa lang ng tao. Napag-alaman ko rin na ang kinilala kong tita ang pumatay sa asawa ng totoo kong titang si Lucy.